Good day po. Sana po ay nagustuhan nyo ang unang bahagi ng workbook presentation na ito kung saan pinapakita ang tutorial sa unang set which is short circuit calculation per unit method. Ngayon po ay ipapakita ko naman kung kailan at paano gamitin ang pangalawang sheet short circuit calculation point-to-point method. Buksan na po natin ang workbook. Makikita nyo po dito na meron itong tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay ang sa bandang itaas. Dito ay nilalagay ang mga impormasyon matungkol sa inyong transformer details. Ang pangalawa o gitnang bahagi naman ay dito nyo ilalagay ang currents o total currents ng mga motor loads. Sa ikatlo o pinakamababang bahagi naman ay details ng inyong load side, details na kagaya ng wire size, type of conduit, type of fault at iba pa. Ngayon po ay subukan na natin ito sa actual na electrical plan. Buksan po natin ang parehong electrical plan na ginamit sa unang sheet at tingnan po natin ulit ang single line diagram. Dito ay makikita natin ang mga impormasyon. 350 kV transformer na naka-Y delta bank configuration. Isang set ng 3250 mm² na copper wire in 75 mm diameter PVC at ang sinusuplayang panel board ay ang main distribution panel o MDP. Ngayon ay input na po natin ang mga detalye. Una nating lagyan ng detalye ay ang transformer name. Mahalaga ito dahil dito nag-uumpisa ang ating analysis. Pwede nating lagyan lang ng word na transformer dito sa cell na ito pero kung marami pong transformer ang nagsusupli ng inyong building ay pwede nyo pong i-specify ang transformer name, halimbawa gawing transformer A, transformer B, etc. Kayo ang bahala. Dito sa sample na ito ang ilalagay ko ay transformer lang. Sunod po nating i-input ay ang line-to-line voltage ng transformer configuration. Napakahalaga itong tandaan na ang hinihingi dito ay line-to-line voltage. Kung sakaling single-phase transformer with line-to-neutral voltage lang ang output ay ang line-to-neutral voltage na lang po ang inyong ilagay. Sa makatuwid ito po ang ating ilalagay regardless sa kung kahit na anong fault ang hinahanap, mapa 3-phase, line-to-line, o line-to-neutral fault man. Pag 3-phase transformer or 3-phase transformer bank ay ang line-to-line voltage po ang inyong ilagay. Kapag single-phase center-top transformer naman po ay ang line-to-line voltage pa rin po ang inyong ilalagay. At kapag single-phase with line-to-neutral output po na klase ng transformer po ang inyong ginamit ay no choice kundi line-to-neutral voltage po ang ilagay o i-input. Dito sa sample dahil 3 transformer bank po ang ginamit ay line-to-line voltage po ang ating ilalagay. Dito ay 240 volts po ang line-to-line voltage. Dito po sa type naman ay meron pong 4 na mapagpipilian. Ito ay ang mga sumusunod single-phase 3-phase compact, 3 single-phase transformer, at ang huli ay ang open delta banking. Sa single-phase ay dito po pumapasok ang single-phase center-top at single-phase line-to-neutral secondary output. Ang 3-phase compact naman ay ang ibig sabihin nito ay yung mga 3-phase distribution transformer, meron lang itong iisang katawan o body case at may 3 o 4 na secondary terminal kagaya ng nasa larawan. Sunod po ay 3 single-phase transformer. Ang ibig sabihin po nito ay 3 single-phase transformer na nakabank. Ang huli ay open delta. Ito ay 2 single-phase transformer na naka-open delta configuration. Dito po sa ating sample ay 3 single-phase na nakabank. I-click lang po natin ito. Sunod po ay ang cooling type ng transformer. Dito po ay 2 ang mapagpipilian, una ay dry type at pangalawa ay oil immerse type. Ang dry type ay kalimitang ginagamit sa indoor installation habang ang oil immerse type naman pag outdoor. Dito po ay oil immerse type ang ginamit. Next po ay number of parallel transformer. Dito po ay 1. Sunod naman ay ang transformer configuration. Dito sa plano ay Y delta. Next ay ang type of fault. Ito ay ang available fault sa secondary terminal ng transformer. Para sa maximum fault we select 3-phase 3-line fault. Sunod ay ang rating ng single transformer, ito ang rating ng individual transformer na nakabank pero kung compact type ay ilagay po natin ang kanyang rating since maituturing naman itong single transformer. Dito sa sample plan natin ay 50 kV ang rating ng bawat isa. Dito po mapapansin natin na pagkalagay natin ng rating ng transformer ay otomatikong meron ng full load current. Sa percentage impedance naman ng transformer ay pwede nyo pong ilagay ang actual impedance ng inyong transformer. Hanapin lamang ito sa nameplate o sa catalog ng inyong transformer pero kung di nyo makita ay pindutin lamang po ang button sa gilid ng cell. Ito ay ang suggested o typical value na binagay ng may akda sa librong pinagbasihan. Pag na-input na po natin ang percentage impedance ng transformer ay kusa pong lalabas ang available fault current value ng secondary side ng transformer. Dito naman po tayo sa second part at ito ay ang motor load current contribution.
Dito po natin ilalagay ang motor load current. Pwede nyo po i-add muna lahat ang inyong motor load at ilagay sa unang row or bi-panel board current ang inyong ilagay. Dito ay bi-panel po ang aking nilagay since purely motor load naman po ang mga panel na ito. Sa third column po nito ay mapapansin nyo na nakaset sa number 4 ang multiplier. Ayon sa may akda ng libro, ang multiplier ay pwedeng gawing 4, 5 or 6 ang value. Dito naman po tayo sa third part o pangatlong bahagi. Dito po natin ay input ang load side details. Dito sa panel o circuit name, dito po natin ilagay ay ang pangalan ng panel o circuit kung saan kailangang iset natin ang key rating ng circuit breaker. Sa makatuwid ay approximately dito rin ang location ng mga fault para kung malaman natin ang fault current value dito ay maset natin ng tama ang key rating ng circuit breaker. Dito ay mag-uumpisa tayo sa main distribution panel o MDP. Sunod naman ay ang system voltage at the point of location. Ito ay ang system voltage at the location of fault. Dito, di po ini-specify kung line-to-line o line-to-neutral voltage ang ilalagay. Hindi ito katulad sa transformer side o sa unang bahagi na dapat ay line-to-line voltage. Magkakaiba po ang dalawa sa sitwasyong single-phase center-top transformer ang ating ginamit at line-to-neutral fault ang ating hinahanap. Dahil sa ganitong sitwasyon, sa transformer side ay line-to-line voltage ang ilagay samantalang dito sa load side ay line-to-neutral voltage ang ilagay. Pwede nyo po tingnan ang pang-apat o pinakahuli na sample case scenario sa sample PDF upang mas maunawaan ito. Ngayon ay ipagpatuloy na po natin. Dito sa ating sample ay 3-phase bank ang transformer at 3-phase 3-line fault ang ating hinahanap. Sa makatuwid ang voltage ay 240 volts. Dito sa beginning of the circuit ay ilagay nyo po dito kung saan nagsimula ang circuit o kumukuha ng supply. Select nyo lang po dito sa mapagpipilian kung saan naman po itong nag-update sa tuwing nagdadagdag kayo ng panel name. Dito sa MDP ito ay nagsimula sa transformer. Dito sa type of fault ay piliin lamang po sa mga mapagpipilian ang type of fault na iyong hinahanap. Dito ay 3-phase 3-line fault. Dito naman sa conductor and installation details, una ay ang type of conductor. Dito ay may tatlong mapagpipilian, 3 single conductor, 3 conductor cable at busway. Sa 3 single conductor ay dito pumapasok ang mga single wires. Dito sa 3 single cable ay dito pumapasok yung mga cable type conductor, at ang huli ay busway type. Dito naman pumapasok ang bus type o sa tawag natin ay busduct. Dito sa sample natin ay select po natin ang 3 single conductor. Dito sa type of conduit ay dalawa ang mapagpipilian. Magnetic at non-magnetic. Dito sa sample natin since PVC ay non-magnetic. Material type of conductor naman dito sa ating sample ay copper. Sa wire size naman ang nagsusupli ng panel MDP ay 250 mm squared wire. Sa run length naman, ito ay ang distansya mula panel name hanggang sa kanyang simula o beginning of the circuit. Dito ay 25 meters. Number of parallel conductors, 1. Ngayon ay meron na tayong fault current value sa main distribution panel at ang value na nakuha ay 14,877.73 amps. Pwede nating specify at iset natin sa 20 kike ang kike rating ng main breaker sa main distribution panel. Ipagpatuloy lamang po natin ang same procedure hanggang sa sub-panels at branch circuit breakers at iset ang kani-kanilang mga tamang kike ratings. Ngayon ay meron na tayong short circuit analysis mula main distribution panel, sub-panels at pati sa branch breakers. I-adjust lamang po natin ang margins at paper size at pwede nang i-print.
Pwede nyo naman pong lagyan ng template at logo ang final report o analysis, i-save lang as PDF at import sa AutoCAD, o save as PDF, convert the image via online at i-import sa Excel, ilagay sa template sa inyong Excel at lagyan ng logo. Sana po ay nagustuhan nyo po ang video presentation na ito. Hanggang sa muli, sana po ay mag-avail po kayo. Ingat po at God bless.